Sigaw ni Zaira Claire Castro nang makitang babarilin mula sa likod ang kanilang captain. Agad niya yung inunahan at binarilang braso ng lalaking nagtangkang barilin ang kanilang kapitan. Humiyaw sa sakit ang lalaki na ikinatingin ng kapitan. Pagkatapos ay ngumiti ito at tumiling. "Thanks, Officer Castro. For the second time, you saved my life again." Naiiling na pasalamat ni Darren ang kanilang kapitan. "Captain Darren, nahuli na po namin ang ibang nakatakas. Ang iba naman po ay wala na dahil sa nanlaban sila." Sabay nilang tiningnan ang isang kasamahan nila. "Gusto ko makita si May." Malamig na sabi ni Claire sa mga ito. Tumango ang dalawa sa sinabi niya bago sabay-sabay sila na umalis. Zaira Claire Castro o mas kilala bilang Police Officer Claire. 26 na taon na siya, ngunit wala pa din itong karelasyon dahil sa kagustuhang abutin muna ang lahat ng pangarap sa buhay. Marami man ang nagkakagusto sa dalaga, ngunit wala ni isa siyang nagustuhan. Maging ang kanilang Captain Darren na nanligaw sa kanya ay hindi nito pinakitaan ng kahit na kaunting interes. "Alam mo bang muntik nang mamatay ang kapatid ko dahil sa ginawa mo, ha?" Galit man ang tono na boses ni Claire ay pinanatili pa rin niya ang pagiging mahinahon. Ang kapatid kasi nito ay nasangkot sa pinagbabawal na gamot. Isinala ngayon ang kanyang kapatid sa test kung saan malalaman kung gumamit nga ba ito ng pinagbabawal na gamot. Ang babaeng kaharap niya ngayon ay siyang kasintahan ng kanyang kapatid na lalaking nasa edad 17 pa lamang. Parehong minor de edad ang kanyang kapatid at ang dalagang si May. "Ginusto yun ng kapatid mo!" Dahil sa galit nito ay nasuntok niya ang dalaga sa muka at sa lakas ng impact nun sa mukha ng dalaga ay nawalan ito ng malay. Agad siyang dinaluhan ng kapwa-pulis niya dahil sa nakita nila ang nangyari. "Hindi ka dapat nagpadalos-dalos, Claire. Alam mo naman na minor de edad pa ang batang yun." Pangaral ng uncle ni Claire sa kanya. "Kasalanan naman po niya yun, uncle." Naiinis pa ding bulong ni Claire. Huminga na lang ng malalim ang uncle nito sa sinabi. Siya ang tumatayong guardian nila sa bahay habang wala ang kanilang mga magulang. "Susunduin ako dito mamaya ni Arkin. Baka gabihin po ako ng uwi, Uncle Junior." Tumangulang ang matanda at tumingin sa kanyang newspaper na binabasa. "Cheers!" Sigaw ng isang babae na kasama nila sa kapulisan. Nasa isang club sila ngayon upang magsaya at magdiwang sa naging success ng kanilang operasyon sa grupo ng mga drug addict at mga kinikilalang gang sa buong barangay. Marami na ang nainom ng karamihan sa kanila at maging siya ay may tama na rin ng alak. Hindi naman mahilig maglasing ang dalaga, ngunit dahil sa nangyari sa kanyang kapatid ay hindi nito maiwasang masaktan. May tiwala si Claire sa kanyang kapatid na lalaki dahil sa nangako itong hindi gagawa ng kung anumang maaaring ikapahamak niya. Ngunit dahil sa ginawa nito ay pareho silang nahihirapan sa sitwasyon nila. Isa siyang pulis at ang kapatid naman niya ay nasasangkot sa paggamit ng bawal na gamot. Hindi ito pwedeng kampihan dahil sa nahuli ito sa akto at labag yon sa kanila bilang mga pulis. Kapatid man niya ito, ngunit alam niya ang dapat at nararapat na gawin. "Ang lalim ng iniisip mo, ah." Inilingan lang ni Claire ang tanong ni Darren. "Comfort room lang ako." Hindi na nito inintay ang sagot ng lalaki at mabilis lang na tumayo at umalis. Wala ito sa tamang wisyo habang naglalakad, kaya hindi niya napansin ng lalaking may dalang isang bote ng alak at may kaakbay pa na babae. "The fuck, woman?" Kumunot ang noo ni Claire sa narinig, kaya agad niya itong tiningnan ng masama. Nabangga kasi nila ang isa't isa at nabasag ang bote ng alak na dala ng lalaki. "Sorry ikaw naman kasing babaeng inaatupag mo, kaya hindi mo ako napansin." May kasama kasi itong babae na nakaakbay niya at ngayon ay umalis na dahil sa nangyari. "Yeah, right. At ngayon, wala na ang babaeng gusto kong ikama ngayon dahil sa'yo." Nagulat si Claire sa pagiging straight to the point nitong sinabi. Napanganga siya sa gulat bago naiinis na hinawi ang buhok upang ipakita na naiinis na talaga ito. "Hoy, lalaki, mukhang unggoy na manyak! Ako pa ngayon na may kasalanan sa pagalis ng babae mo?" Inis na bulyaw ni Claire sa lalaki. "Di mo ba ako kilala babae, ha?"
Nawawalang pasyensya namang nabulyaw ng lalaki sa kanya. Hindi, at wala akong pakialam. Ngumisi ang lalaki sa sinabi ni Claire. Dahan-dahan itong lumapit sa dalaga habang nakangisi. Matigas ka ha. Tingnan lang natin kung magiging ganyan ka pa mamaya. Matapos sabihin yun ng lalaki sa kanya ay agad siya nitong iniwan. Nagbuga ng malakas na paghinga si Claire dahil sa inis na nararamdaman. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Claire, lasing ka na. Bulong ni Darren sa dalagang ngayon ay papikit-pikit na sa kalasingan. Hindi siya pinansin ni Claire, bagkus ay tumayo lang ito at umalis na sinundan naman ni Darren. Nakita nito ang dalaga na papunta sa pwesto ng grupo ng mga kilalang lalaki. Ang grupo ni na Jasper Smith. Siya ang tipo ng lalaki na kahit anong gusto niya ay makukuha niya. Walang sinasanto ang lalaki at hindi rin ito madalas pumunta sa mga club, katulad na lamang ngayon. Ngunit nakapagtataka ang pagpunta ngayon ng lalaki sa isang club. May kasama din itong isang babae sa tabi na pilit umaakbay sa kanya, ngunit iniiwasan niya yon. Hoy! Agad kinabahan si Darren nang marinig si Claire na binubulyawan ng mga kalalakihan. Agad na napakamot sa ulo si Darren dahil sa kabang nararamdaman. Napakayabang mo! Akala mo kung sino ka? Bakit hindi mo ngayon ipakita sa akin sinasabi mong mawawala ang tapang ko ha? Yumuko ang lalaking si Jasper sa inis tsaka tumayo. Dahil sa babaeng nasa harapan niya ngayon ay napapahiya siya sa mga kaibigan niya. Ano bang problema mong babae ka ha? Nagpipigil ang galit na tanong ni Jasper kay Claire. Alam ng lalaki na lasing na ito dahil sa inaasta ng dalaga. Bro, sino ba yan? Sinusundo ka na ba ng fiancé mo? Binasa ni Jasper ang labi nang marinig ang tanong na yon. Wala siyang karelasyon, maski fiancé ay wala din ito. Let's talk outside, woman. Agad niyang hinila si Claire na napasunod na lang din. Agad niyang binitawan ito nang makalabas sila sa club. Frustrated na ginulo ni Jasper ang buhok bago tingnan muli ang babae na ngayon ay kinakalas ang 2 botones ng sinuot nitong dress. Kumunot noo si Jasper at agad na nilapitan si Claire upang pigilan ang ginagawa nito. Ano ba? Mainit, okay? Nang tanggalin muli ni Claire ang pang-4 na botones ay agad na pinigilan yun ni Jasper. Kita na ang suot na panloob ni Claire kaya naguguluhan na ang lalaki sa gagawin nito. Ang init kasi! Tulungan mo ko! Pwede ba? Napahilamos sa mukha si Jasper gamit ang kamay nito na hinawakan naman ni Claire kaya agad siyang napalayo sa dalaga. Ngayon lang nakaramdam ng kakaiba si Jasper sa tanang buhay nito dahil sa wala siyang oras sa mga bagay na dapat ay ginagawa ng isang lalaki. Tiningnan niya sa mga mata si Claire na ngayon ay mukhang wala sa wisyo dahil sa naging tulala na naman ito. Sa isip ni Jasper ay baka pinainom ang dalaga ng gamot na magpaparamdam ng kakaiba sa isang tao. Hinila niyang muli ang babae sa kanyang kotse at agad itong pinasakay doon. Nawawala na din sa wisyo ang isip niya dahil sa patuloy na paghawak ni Claire sa kanyang braso. Don't you ever think na makakatakas ka pa dito, babae? Kinabukasan ay nagising si Claire sa tunog ng kanyang telepono. Nakapikit na inabot niya iyon, ngunit nang kapain niya ito sa bedside table ay wala siyang nahawakan telepono. We should call her parents, right? Natigil sa pagkapa sa telepono si Claire nang marinig ng mga yapak. Napaisip si Claire kung sino ang mga yun nang may maramdaman itong yumakap sa kanyang bewang. Dahil doon ay agad na napabangon si Claire at tiningnan ang katabi. At nang makita nito ang lalaking katabi ay agad niya itong sinipa. Dahilan upang mahulog ang lalaki mula sa kama. Kasabay naman noon ay ang pagpasok ng 2 tao na agad niyang kinagulat nang makita ang 2 yun. Kilala ni Claire ang mag-asawang ito. Iha! Nasaan si Jasper? Agad na tiningnan ni Claire ang gilid nang makitang tumayo ang lalaking kasiping buong magdamag. Mama? Hindi makapaniwalang tanong ni Jasper sa mga magulang nito. Binata na talaga ang anak natin, Francis! Nakangiti ang matanda nang sabihin yun, tsaka tiningnan si Claire. Agad namang napalunok si Claire sa nakitang mga ngiti ng ginang sa kanya. Binalingan naman ni Claire ng tingin si Jasper na ngayon ay namumutla ang muka. Parang wala sa sariling katinuan.
dahil sa pagbuka at sara ng bibig nito na animoy hindi pa napoproseso sa utak ang lahat. Iha, natawagan na namin ang mga magulang mo tungkol dito. Baka nga nag-book na ng flight ang mga yun eh. Nakita ni Claire ang ningning sa mga mata ng ginang. Nilapitan siya ng ginang at hinawakan ng mga kamay nito na mahigpit na nakahawak sa kumot. Ma'am, nagkakamali ho kayo ng iniis. Anong mali doon? Actually, normal lang naman ang ginawa nyo. You both deserves to be happy sometimes, right? Ngumiti nang nag-aalangan si Claire sa sinabi ng ginang. Oh, muntik ko na makalimutan, Iha. Iho, may dinner tayo mamayang gabi at kasama natin ang mga magulang ni… what's your name again, Iha? Tumingin si Claire sa mga kamay, tsaka ngumiti ng maliit upang maialis ang kabang nararamdaman. Zaira Claire po, just call her Claire, ma'am. Can we have some space to talk? Laking pasalamat ni Claire nang umalis ang mag-asawa sa kwartong yun, kahit na sa mukha nila ay nag-aalangan ang mga ito. Look, Zaira, don't call me Zaira. We're not close and we don't even know each other. Umirap si Claire sa kawalan bago mabilis na tumayo, ngunit agad ding umupo nang maramdaman nito ang pananakit ng buong katawan. Inis niyang binalingan ng tingin si Jasper nang marinig ang mahinang tawa nito. Anong nakakatawa, Mr. Gay? Pagkasabi niya noon ay agad na sumeryoso ang mukha ni Jasper. Tinuro ni Jasper ang sarili habang seryosong nakatingin kay Claire. Gay? Hindi makapaniwalang tanong ni Jasper kay Claire bago ito lumakad palapit sa harapan ng dalaga. Agad namang nakaramdam ng kaba si Claire nang ilapit ni Jasper ang mukha sa mukha niya. Umatras ng bahagya si Claire at iniwas ang mukha nito. Narinig naman niya ang munting tawa ng lalaki, kaya mas nakaramdam ito ng hiya at kaba. Ano bang ginagawa mo? Lumayo ka nga! Aalis na ako! Kinakabahang sabi ni Claire bago nito tinulak si Jasper. Susunduin kita mamaya sa station nyo. Pagkatapos sabihin yun ni Jasper ay mabilis itong umalis at nagpunta sa CR. Claire, tulala ka! Rinig nitong tanong ni Ella, ang kanyang kaibigan na kapwa pulis din. Nga pala, lumabas na ang resulta sa kapatid mo. Huwag kang mag-alala, inaayos na yun na chief. Tumangulang ang dalagang si Claire at tumayo upang puntahan ang kapatid na ikinulong pansamantala. Malapit na muli ang pag-alis nila dahil sa inasay nito sa Cebu. Meron kasing nagtip sa kanila na merong mga gumagalang wanted killer doon. Ayaw man niyang umalis dahil uuwi na ang mga magulang niya ay hindi naman maaari. Ate! Agad siyang nag-alala nang makita ang kapatid na lalaki dahil sa kalagayan nito. Namumutla at mukhang hindi nakakatulog dahil sa hindi sanay sa ganitong lugar. Ayaw ko dito, ate! Tulungan mo ako, please! Pangako, hindi ko na uulitin ang pagsama sa mga yun! Agad siyang tumango sa kanilapitan ng kapatid upang yakapin ito. Susunduin ka dito nila mama mamaya. Magpakabait ka ha? Aalis ka na naman? Delikado na naman ang tatrabahuin mo. Nagulat si Claire sa pagbagsak nang umupo ang kapatid nito sa upuan. Alam niyang ganito ang magiging reaksyon ng kapatid niya, ngunit hindi naman siya pwedeng tumanggi sa trabahong inassign sa kanya. Hindi ka dapat sa mga ganyan, ate. Alam mo yan. Umiling lang si Claire bilang hindi pagsang-ayon sa anumang sasabihin ng kapatid. Alam ko, pero ayaw ko naman na magstay lang dito sa presinto. Anong silbi ng pagpupulis ko kung ganun, di ba? Matapos niya yung sabihin ay tumahimik na ang kapatid nito at yumuko na lamang. Alam niyang galit ang kapatid niya ngayon dahil sa pag-alis muli niya. Sa kabilang banda naman si Jasper ay abala sa kanyang trabaho nang may pumasok sa opisina nito. Boss, may lead na po kami kung saan nagtatago si Miss Ezra. Agad siyang natigil sa pagbabasa ng folder na hawak nang marinig ang sinabi ng tauhan nito. Tumayo siya at seryosong sinenyasan ng tauhan na nagsalita. Sa Cebu po sila naninirahan kasama ang mga tauhan nila. Sila din po ang sumugod sa bahay ng mga Valdez, boss. Kaagad na kumuyom ang mga kamao ni Jasper nang muring marinig ang apelyidong ito. Maganda kayo. In 2 days, pupunta tayo ng Cebu. Agad siyang tumalikod at bumalik sa pagkakaupo. Nanggigigil na nilamukos nito ang papel na hawak kung saan naroon ang litrato ng kapatid
ng 3 lalaking matagal na niyang hinahanap. Magbabayad kayo sa ginawa niyo, Gustavo. Ma'am! Agad na yumakap si Lucas sa kanyang ina nang makalabas ito sa kulungan. Naroon lang si Claire at nakatingin sa kanyang pamilya na nagyayakapan. Mabilis niya namang pinunasan ang pumatak na luha mula sa mata bago ngumiti at nilapitan ang mga ito. Mami, kanina pa po ba kayo rito? May naayos lang po kasi kami kaya ngayon lang ako dumating. Agad na nagmano si Claire sa mga magulang nito. Hindi na binanggit ni Claire ang tungkol sa resulta ng drug test ng kapatid niya. Negative naman yun at tama nga ang hinala niya at pagtitiwala sa kapatid na hindi siya gagawa ng ganoong bagay. Ano ka ba? Hindi naman ganun katagal. Kamusta naman ang trabaho mo dito? Tanong ng ina nito. Okay lang po, Mami. Matapos sabihin yun ni Claire ay naglakad na sila papunta sa kotse ng kanyang ama. Ngunit nagulat ito nang makita na naroon din si Jasper, ang lalaking isinumpa niyang ayaw niya nang makita. Nandito na pala mapapangasawa ng anak natin, Leonard. Natatawang sabi ng ina ni Claire. Tumingin naman ang nagtataka ang kapatid nito sa kanya. Ikakasal ka na, ate? Sa huli ay ngumisi ang kapatid ni Claire na lalo niyang ikinainis. Tumigil ka nga dyan, Lucas! Matapos niyang sabihin yun ay mabilis siyang pumasok sa kotse ni Jasper na binuksan nito. Sa kanilang biyahe ay wala ni isa ang nagsasalita. Kapwa tahimik at walang imik sa isa't isa. Malayo ang kanilang babiyahiin dahil sa malayo ang bahay ng mga Smith. Alam na nila na ang mangyayari dahil sa sinabi mismo yon ng ina ng lalaking si Jasper. Ayaw ko sa plano nilang to. Si Claire na mismo ang nagpanimula. Tiningnan lang siya saglit ng lalaki bago muling bumalik sa pagmamaneho. Likewise daw. Malamig na lang na sagot ni Jasper sa kanya. Kapag sinabi nilang, natigil siya bigla at napahawak sa dibdib nang biglang pumreno si Jasper nang walang pasabi. Wag na wag mo akong didiktahan, miss. Alam kong pareho nating hindi gusto to. Pero sa tingin mo ba may magagawa ako? Tayo? Naiinis na pinalo ni Jasper ang manibela na ikinalaki ng mga mata ni Claire. Ramdam ni Claire ang galit ng lalaki, ngunit hindi niya yun sinabayan. Tingin mo ba may magagawa pa tayo? Wala na, Miss Zaira. Tandaan mo, ang mga Smith ay walang pinapalampas. Tama ang lalaki sa sinabi nito. Wala ngang pinapalampas sa mga ito. Kagaya na lang ng pinsan ng lalaking si Jasper na ipinakasal sa babaeng nabuntis kahit na may fiancé ito. Meron silang isang salita. May kapangyarihan sa batas man o karangyaan. Alam ni Claire na wala siyang takas sa bagay na ito. Huli sila sa akto at kitang-kita na may nangyari sa kanilang dalawa ni Jasper. Ang tanging magagawa na lang natin ngayon ay sumabay sa agos. Gagawa ako ng paraan para matapos to agad. More than 1 year will do. Pagkatapos nun ay malaya na tayo pareho. Tinanguan niya lang yun dahil sa kawalan ng pag-asang makasal sa taong hindi niya man lang gaanong kakilala o ang sabihin man na minahal ay hindi mangyari. Pagkarating nila sa bahay ng mga Smith ay matagal bago bumaba si Claire kaya si Jasper na mismo ang nagbukas ng pintuan at sinabihang bumaba na siya. Itong arrangement na to ay hindi basta-basta lang. Ang heirs ng mga Smith, which is si Jasper, ay kilala, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi. Natigil ang ama nito sa pagsasalita nang may pumasok na isang lalaki pa na nakangisi at nakapamulsa. Parang wala lang sa lalaki ang mga tingin nila nang umupo ito mismo sa tabi ni Claire. Kilala siya, Dad. Alam nila yan. Kaya straight to the point na. Walang pakialam nitong sabi sa ama habang nagsasandok ng sariling pagkain. Isa pa, alam naman nila ang pakay mo. Why bother to explain, right, brother? Hindi yun pinansin ni Jasper at kumain na lang. Si Claire naman ay hindi mapakali habang nakatingin ng diretso sa pagkain nito. Ayaw nitong kumain dahil sa tingin ng lalaking katabi niya na kadarating lang. Why are you here, Carius? Napatingin si Claire sa mga magulang niya na magpaalam ang mga ito na aalis muna sandali. Isasama sana nila ang kanilang anak na si Claire, ngunit pinigilan yun ni Jasper. Sinabi nito na siya na ang bahala sa anak nila kaya nakampante naman ang mga ito. Hindi alam ni Claire ang pinaplano ni Jasper, kaya nanatili na lang din siyang nakaupo.
Kung alam ko lang na may gathering palang pamilya ko pinaghandaan ko sana. Mommy, Daddy, pakilala niyo naman ako sa napakagandang dilag na to. Nakaramdam ng pangingilabot sa batok si Claire nang tingnan siya ng nakangisi ng lalaking si Carios, ang panganay na kapatid ni Jasper. Carios Emmanuel Smith, ang anak sa labas ng kanilang ama. Ito rin ang panganay na itinakwil dahil sa mga kasalanang ginawa nito sa kanilang pamilya. Carios, Bantang tawag ng ama nila Jasper. Si Claire naman ay nanatili lang na nakatungo. what? Nakangising tanong naman ito. Napabalikwas naman ang tayo si Claire nang maramdaman ang paghahawak ng lalaki sa kanyang legs. Agad niya itong tinadyakan at sinampal dahil sa pagkabigla. Hindi nito pinansin ang tingin ng mga naroon at hinayaan na mamilipit sa sakit ang lalaking si Carios. Ang tinamaan ng pagsipa kasi ni Claire ang ibaba nito. Kung babastusin mo ako, sir, alamin mo muna kung sino ako at kung tama ba na bastusin mo ako. Tumingin siya sa mga Smith bago magpaalam na aalis na. Sinundan naman siya agad ni Jasper. I'm sorry for... Hinarap niya ito nang malapit na sila sa sasakyan ni Jasper. Bakit ba kasi hindi mo ako hinayaang umuwi na lang? Naiinis na tanong ni Claire sa lalaki. Wala na itong pakialam pa sa paligid niya at kung nasaan man siya. Ang gusto lang nito ay matapos na ang gabing yun. Ihatid na kita. Pag-iwas ni Jasper sa tanong ni Claire, agad namang nakaramdam ng pagkairita si Claire kaya inambahan niya ito ng suntok. Tumama ang suntok nito sa likod ng braso ng lalaki. Agad namang humarap si Jasper nang nagtataka, ngunit umamba ulit si Claire ng suntok na sinangga naman ito agad. Agad hinawakan ni Jasper ang dalawang kamay ni Claire at isinandal siya sa kotse nito. What's your problem, woman? Nakakunot noong tanong ni Jasper sa dalaga. Ikaw! Ikaw ang problema ko! Nakakainis ka, alam mo ba yun? Kung hinayaan mo sana akong umalis, di sana walang ganun na nangyari. Naiiritang sigaw ni Claire sa mukha mismo ni Jasper. I'm really sorry. Sorry mong mukha mo! Bitawan mo nga ako at hindi pa ako tapos sa'yo. Sinunod naman ni Jasper ang utos nito. Agad naman muling umamba ng suntok si Claire na hinayaan na lang ng lalaki. Tumama ang suntok ni Claire sa tiyan ni Jasper, kaya napaubo ito at napayuko hawak-hawak ang tiyan. Natigil naman si Claire dahil doon, kaya tiningnan na lang niya ng masama ang lalaki. Come on, hit me. Mahinang bulong ni Jasper sa kanya. Magkalapit lang sila ng pwesto, kaya narinig nito ang sinabi ng lalaki. Kasalanan mo din naman yan, kaya kita sinuntok. Natawa lang si Jasper sa pagdadahilan nito. Silly, ihatid na kita. Agad lumapit si Jasper sa kotse niya at binuksan ang pintuan para kay Claire. Nahihiya naman na sumakay doon si Claire. Matapos ang tagpong yun ay napagplanuhan na lang ng magkabilang pamilya na ipakasal bago ang parehong pagalis nilang dalawa ni Claire at Jasper. Ang kasal nila ay mangyayari sa araw mismo ng mga puso. Plinano din ng mga ito na ipakita mismo sa buong mundo ang kasal nila, kaya marami ang mga dumalo ng araw na yon. Kaba at pagdadalawang isip ang nararamdaman ni Claire habang naglalakad sa gitna ng maraming tao papunta sa mapapangasawa nito. Marami ang nakatingin sa kanya at marami ding kamera ang nakatutok. I'll take care of you. Despite the downs and bad times we will face in the future. Seryoso at walang emosyon na sabi ni Jasper kay Claire. You were the one who needs to take care, Jasper. Baka nakakalimutan mong pulis ako at marami akong kalaban. Mahinang bulong naman ni Claire kay Jasper na walang kahit sino ang makakarinig, maliban na lamang kay Jasper na napangisi sa sinabi nito. Baka nakakalimutan mo din. Isa akong tycoon, Claire. Isang lalaking kinikilala bilang heir. Nakangising sagot nito kay Claire bago itaas ang belo na nakatakip sa mukha nito. We should take this opportunity, Claire, to win over those bastards. Pagkatapos yun sabihin ni Jasper, ay hinawakan nito ang mukha ni Claire at bahagyang isinaid upang halikan. Lahat ng kamera ay sabay-sabay ang pagtunog matapos yun. Separate ang kwarto natin. Tumango si Jasper sa pang-5 rules. Pang-6. Natigil si Claire sa pagsasalita nang itutok ni Jasper ang hintuturo sa bibig nito.
Gumawa ka na lang ng copy nila, okay? I-print mo. Good night. Agad na umalis ang lalaki at iniwang tulala si Claire. Lunatic! Ay! Naiirita ang bulong ni Claire bago pumasok sa kwarto nito. Nasa bahay kasi siya ng mapapangasawa na si Jasper. Ayaw man itong sumama ngunit wala itong nagawa ng mga magulang na nito mismo ang nag-impake at ibinigay mismo sa lalaki. May sariling bahay ang lalaki at hindi na yon nakakagulat para kay Claire dahil sa yaman ba naman ng lalaking si Jasper. Malaki ang bahay at matatawag din nila ito bilang isang malaking mansyon. 3 palapag din at 3 din ang sala. Mahigit 10 ang kwarto at may rooftop na kung saan maaaring tumambay at magpahangin. Tiningnan ni Claire ang picture nilang mag-asawa na kalat sa buong social media. Marami ang katanungan ng karamihan at ang iba naman ay sumusuporta sa kanila. 6 a.m. Flight for tomorrow, Claire. Don't be late. Text iyon ng isa sa kanilang mga kasamahan. Kinabukasan ay maaga siyang naghanda para sa kanilang pag-alis. Wala itong kaalam-alam na maging ang kanyang asawa na si Jasper ay aalis din. Nang dumating sila sa kanilang misyon, ay agad silang pumwesto upang harangin ang mga kalaban nila. Kanya-kanya ang kanilang pwesto at si Claire naman ay pumwesto sa pinakandulong bahagi ng isang lumang bahay. Doon ay nasisilayan niya ang mga kalaban nilang mga nagsitago at ang iba naman ay naghahanda. Ngunit matapos ang ilang minuto ay biglang tumahimik ang buong kabahayan na nagpakaba kay Claire. Ilang minuto pa ang lumipas nang magsimulang magpaluulan ng mga bala ang mga kalaban sa kanila. Ilan sa kanila ay natamaan dahil sa biglang atake. Agad namang rumisponde si Claire at nakipagpalitan na din ng bala sa mga kalaban. Nagsimula silang pumasok sa loob at nang makapwesto si Claire sa may tagong lugar kung saan ay wala masyadong makakapansin sa kanya dahil sa madalim yon na parte. Darn! Malala na ang tama ni Miss Garcia, Chief! Rinig ni Claire sa earpiece na nakakabit sa kanyang tenga. Nag-alala ito agad nang maisip ang kalagayan ni Ella, ang kaibigan niya. Papunta na ako dyan, Ella. Please, girl. Hold on, okay? Nag-aalalang bulong at pagtawag ni Claire sa earpiece ni Ella. Nasa isang malaking mansyon sila ngayon. Natuntun kasi nila ang pinagtataguan ng kalahati sa mga wanted killer sa Cebu. Lalabas na sana si Claire sa pinagtataguan nang may magpaputok sa kanya ng baril na sunod-sunod, kaya mabilis muli siyang nagtago at sinubukang ikasa ang hawak na baril. Ngunit naubusan na pala yun ng bala, kaya napakuyom kamao na lamang ito. Alam niyang marami ang mga kalaban na nagpapaulan ng bala sa kanya ngayon, kaya mas lalo siyang nagngingit-ngit sa galit at kabang nararamdaman. Tatakbo na sana ito sa kabilang pwesto nang makakita siya ng baril. Ngunit biglang may yumakap sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Gulat at hindi makapaniwala niya itong tiningnan. Jasper? Hindi makapaniwalang tanong ni Claire sa lalaki. Take this. Cover me. Walang pagdadalawang isip niya na kinuha ang baril na ibinigay sa kanya ng lalaki at sinunod ang utos nito. Lumabas si Jasper sa kanilang pinagtataguan at kinubera naman siya ni Claire kagaya ng sinabi nito. Tama nga ang hinala ni Claire. Madami ang kalaban na nagpapaulan sa kanya ng bala. Kapwa nagpapalitan sila ng bala at kung minsan ay nagtatago sila upang maglagay ng bala sa kanilang mga baril. Hindi na katulad kanina ang dami ng mga kalaban dahil sa pinagtutulungan nila itong dalawa. Lalabas na sana muli silang dalawa nang biglang dumating ang mga lalaking nakaitim at may mga dalang baril. Napatingin si Claire kay Jasper nang lumapit sa kanila ang isang lalaki na mukhang leader. Boss, may tama ka. Rinig niyang sabi ng lalaki kay Jasper. Napatingin naman si Claire sa lalaki at nakita ang tagiliran nito na dumudugo. Kulay asul kasi ang suot nitong damit, kaya kitang-kita roon ang dugo. Jasper! May pag-aalalang tawag nito. Umalis na tayo dito. Hindi siya nagpahila at yumuko ng bahagya upang tingnan ang sugat ng asawa niya. Ligtas sa mga kasamahan mo. Umalis na tayo dito bago pa dumating ang ibang kasamahan nila. Tuluyan na siyang nagpahila sa lalaki, ngunit hindi pa rin nawala ang pag-aalala nito habang nakatingin sa likod ng lalaki. May dala ka bang first aid kit? Nang makarating sila sa kotse ni Jasper,
ay agad niyang binitawan ng kamay ng lalaki at mabilis na nilapitan ito upang tingnan ang sugat. Malala ang tama ng bala sa tiyan mo, Jasper. Magsasalita na sana ang lalaki upang pigilan ito nang biglang kunin ni Claire ang susi na nakasabit sa bulsa ni Jasper. Binuksan nito ang pinto ng kotse at pinapasok roon ang lalaki. Idadala muna kita sa apartment ko dito. Kailangan magamot ang sugat mo. Kung hindi, baka ma-infection pa yan. Si Claire na mismo ang nagmaneho ng sasakyan papunta sa kanyang apartment. Alisin mo na ang damit mo. Kukunin ko lang sandali ang first aid kit. Pagkasabi ni Claire ay mabilis siyang umalis at pumunta sa kwarto nito upang kunin ang first aid kit. Nang bumalik ito sa sala niya, kung saan ang kanyang asawa ay ngayon ay nakaupo at hindi pa din inaalis ang dugoang damit. Anong ginagawa mo? Biglang tanong ni Jasper sa asawang si Claire nang ang babae na mismo ang maghubad ng suot niyang damit. Ako na! Mabilis na hinubad ni Jasper ang damit nito. Dahilan upang mapaiwas ng tingin si Claire. Tell me if it hurts, alright? Tinuan lang yun ni Jasper at hinayaan na gamutin ni Claire ang sugat nito sa tagiliran. Careful, masakit ng konti. Nakangiwing bulong ni Jasper kay Claire. Napatingin naman sa kanya si Claire. Ngumiti ito ng bahagya bago ibalik ang tingin sa sugat nito at hipa ng bahagya. Anong ginagawa mo dun? Tanong ni Claire nang matapos nito ang paggagamot sa sugat ng asawa. Mahabang kwento, pero naroon ang mga taong pumatay sa kaisa-isaang kong kaibigang babae. Ramdam ni Claire ang galit sa boses ng asawa nito nang sinabi yun. That friend of yours, she must be really special to you, right? Hindi mawari ni Claire kung bakit yun ang bigla niyang naitanong. Yeah, she's my friend since we were young. Donna is my childhood friend. And Simon. Tumangulang si Claire sa narinig bago sinagot ang tawag sa telepono nang tumunog ito. Hello? Kumusta si Ella? Mabilis na tanong nito sa tumawag. Si Darin yun, ang kanilang captain. Okay na siya, Claire. Nga pala, uuwi ang pinsan ko ngayon eh. Ang kaso wala siyang matutuluyan. Alam mo naman na sa apartment ko ay nasa 10 kami. Hindi na siya pwede dito. Napatango naman si Claire kahit hindi yun nakikita ng kabilang linya. Gusto mong dito muna siya sa apartment ko? Sa isang apartment ay merong 3 o 4 na kwarto. Depende yun sa napili na mangungupaan. Ngunit siya ay napili niyang 2 kwarto na lang. Kung pwede lang sana. Narinig niya ang pagbuntong hininga sa kabilang linya. Si Claire naman ay tiningnan ng asawang si Jasper nang pumunta ito sa kusina. Pwede naman kaso kasama ko ang asawa ko ngayon eh. Sagot ni Claire sa kausap. Ngunit natigil siya nang makitang may kinakalkal ang asawa nito sa ref niya. Nilapitan niya yon nang hindi pinapatay ang tawag sa telepono. Ihahatid ko siya dyan ngayon, Claire. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang naman dahil alam niyang nasa misyon tayo ngayon. Matapos sabihin yun ng kabilang linya ay agad na nagpaalam si Claire kay Darren. Mabilis na nilapitan ito ang lalaki at nakitang may hinahanap nga ito. Bakit puro alak ka nandito? Nagtaka si Claire sa tanong niyang yun, kaya tiningnan niya lang ito ng seryoso. Ano bang hinahanap mo dyan? Bakit hindi ka na lang kasi magtanong? Bumuntong hininga si Claire bago umupo sa upuan na naroon. Nakaismid lang si Claire sa asawa nito habang walang pakialam sa pinaglalalabas ng mga alak na naroon at inilagay lahat sa mesa. Pupunta dito ang pinsan ni Captain namin. Dito siya pansamantalang titira. At ikaw, may bahay ka ba dito? Sigurado naman akong meron, hindi ba? Seryosong tanong ni Claire sa asawa bago magbukas ng isang beer can. Narinig nito ang munting pagsang-ayon ng lalaki. Busy pa din kasi ito sa paghahalungkat ng laman ng ref, kaya hinayaan niya na lang yun at uminom. Dito na lang din ako titira pansamantala. Naitapon nito ang iniinom bago walang tigil na umubo. Agad naman siyang dinaluhan ng lalaki at hinaplos ng marahan ng likod niya. Nang humupa na ang ubo nito ay agad niyang tiningnan ng masama si Jasper na ngayon ay inosente lang ang tingin habang nagbubukas ng isang beer. Nababaliw ka na ba? Dito nga titira pansamantalang pinsan ng captain namin. Tapos, natigil si Claire sa pagsasalita nang may kumatok sa kanyang pintuhan. Bago umalis si Claire ay tiningnan muna nito ng masama si Jasper na ngayon ay walang emosyon na nakatitig din sa kanya.
Nagpunas muna ito ng muka at inayos ang buhok bago pinugbuksan ang pintuan. Pumungad sa kanya ang dalawang lalaki. Ang isa ay seryoso lang at ang kapten naman ay nakangiti. Napansin din itong may dalang dalawang plastik ang kapten at ang lalaking kasama naman ito ay may dalang hindi kalakihan na maleta. Mukhang kakauwi lang nito dahil sa nakasuot pa ito ng suit at ayos na ayos pa ang itsura. Pasok kayo. Pasensya na, hindi pa kasi ako nakakapaglinis. Nahihiyang sabi ni Claire sa dalawa. Pinaupo niya ang mga ito bago pumunta sa kusina at kumuha ng tubig. Aalis na sana ito sa kusina ngunit naramdaman niya ang kamay ng asawa nito. Tiningnan lang yun ni Claire bago mabilis na umalis at pumunta sa sala nito kung saan naroon ang dalawang lalaki. Long time no see, Balthazar. Nagulat si Claire nang marinig ang boses ni Jasper sa likuran niya. Sumunod pala sa kanya ang lalaki. Ngunit ang ipinagtataka nito ay kung bakit parang kilala nito ang kasama ng captain. Jasper, long time no see. You've grown enough, but you're still Jasper I met before. Nakangising sabi nito. Kapwa nagtataka ang dalawa habang palipat-lipat lang ang tingin sa dalawang lalaki na ngayon ay parang nagsusukatan ng tingin. Magkakilala kayo? Marahang tanong ni Claire sa dalawa. Nakakunot ang noo ni Claire at naguguluhan sa kung ano ang nangyayari. Ramdam kasi ang tensyon sa pagitan ng dalawa at alam ni Claire na ramdam din yun ng captain na si Darren. Yeah. Ang lalaking tinawag na Balthazar ng asawa nito na ang sumagot sa tanong niya. Mahinang tumawa si Claire upang ibsan ang awkward na nararamdaman nito. Siya lang kasi ang babae doon at kung mag-aaway-away man sila ay hindi na yun agad maaawat. Siya bang sinasabi mong pinsan mo, Captain Darren? Tanong ni Claire nang makaupo na silang lahat at humupa na ang bahagyang tensyon. Oo. Siya nga pala, Claire. Ang pinsan ko, si Simon J. Balthazar. Simon, si Zaira Claire at ang asawa niya, si Jasper Smith. Agad na tinanggap ni Claire ang kamay ng lalaking si Simon na inalok niya yon upang makipag-handshake. Naiilang ito nang hindi pa din binitawan ni Simon ang kamay niya at mas lalong diniinan, ngunit hindi nakakasakit na pagkakahawak nito. Nagulat naman sila pareho nang biglang humarang si Jasper at siya na mismo ang nag-alis sa kamay nilang magkasiklop. Know your limitations, Balthazar. Tandaan mo, asawa kong babaeng nasa harapan mo. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Claire sa asawa niya at kay Simon na prente lang na nakaupo at kalmado. Si Jasper naman ay seryoso at walang emosyon lang na nakatingin kay Simon. O siya, Claire, alis na ako ah. Tawagan mo ako kapag may problema. Nakangiting pagpapaalam ni Darren kay Claire nang nasa labas na sila. Kailangan na kasing umuwi ng lalaki sa apartment nila dahil baka mag-away-away naman ang mga kasama nito sa apartment. Nang makaalis si Darren ay huminga muna ng malalim si Claire bago pumasok. Ngunit nanlaki ang mga mata niya dahil sa pagkapasok nito ay nagsusuntukan na ang dalawa. Si Jasper ay nakahiga sa sahig at si Simon naman ay nakapatong sa kanya. Mabilis naman niyang nilapitan ng dalawa, ngunit gumulong lang ang mga ito at nagkapalitan ng pwesto. Patuloy pa din ang kanilang suntukan, kaya nawawala na siya ng pasensya na huminga ng malalim bago kumuha ng baril at itinutok ito sa dalawa. Pagod ako, kaya kung pwede, tumayo na kayo dyan at linisin ang kalat na ginawa niyo. Walang preno nitong diing sabi at ikinasa ang hawak na baril nang nagkapalit na naman sila ng pwesto at natumba ang upuang plastik kung saan naroon ang mga itinuping damit niya. Tatayo kayo dyan o isa sa inyo ang tatamaan dito? Madiing banta niya bago maupo sa sofa na nakaharap nila kung saan sila nag-aaway. Agad naman silang tumigil at mabilis na tumayo. Sa una ay nagtulakan pa ang dalawa, ngunit nang itutok na naman ni Claire ang hawak na baril ay agad silang tumigil. Good boy! Ngayon, nakikita niyo ba ang mga kalat na yan? Mabilis na ipinalibot ng dalawa ang tingin nila sa paligid at nakita ang mga kalat na nagawa nila. Linisin niyo yan! Walang matutulog hanggat hindi nalilinis ang salang to. Maliwanag ba, boys? Mahinahon ngunit madiing tanong ni Claire sa dalawa. Nagtinginan muna ang dalawa bago nag-irapan at tumango. Nagsimula na silang maglinis at nanatili siyang naroon at nakatingin lang sa dalawa. Inaantok na si Claire,
ngunit pinilit niyang hintayin na matapos ang dalawa. Umabot din kasi ng 1 oras ang paglilinis ng mga ito, kaya pagod na umupo na lang silang dalawa sa sahig. Simon, ang kwarto mo ay sa kabila, kasama mo si Jasper. Iyon lang sinabi ni Claire bago walang paalam na umakyat sa kanyang kwarto. Narinig pa niya ang reklamo ng dalawa, kaya inilingan niya lang ang mga yon. Kinabukasan ay nagising si Claire sa malakas na kalabog sa bandang sala nito, kaya mabilis siyang tumayo. Bumaba siya papunta sa sala. Agad niyang nakita ang dalawa na nakaupo sa sahig at parehong may hawak na remote. Anong nangyayari dito? Bakit ang ingay? Nagtatakang tanong ni Claire sa dalawa na nakatitig lang sa kanya. Napatingin naman ito sa suot niyang damit at nakitang tanging malaking puting t-shirt lang ang suot niya. Nakacycling lang din ito, kaya kitang-kita ang legs niya. Nagkunwari naman siyang walang pakialam at lalapit na sana sa dalawang lalaki, nang biglang tumayo si Jasper at binuhat siya. Idinala siya ng asawa pabalik sa kwarto niya. Mga lalaki kami, miss. Huwag ka magsusuot ng ganyan. Tsaka walang nangyaring away sa amin ngayon, alright? Naglalaro lang kami sa TV kaya kami maingay. Nakatitig lang si Claire sa asawa niya habang nagpapaliwanag ito. Nakaupo si Claire sa kama habang si Jasper naman ay nakapamewang na nakatingin kay Claire. Balik ka na at may breakfast na sa baba. Matapos sabihin yun ni Jasper ay umalis na din ito at iniwang tulala si Claire. Binuhat siya ng lalaki at ang lalaking yon ay ang asawa niya. Mabilis na umiling si Claire at tinapik-tapik ang mukha nito. Lunatic Claire! Iyon lang at mabilis siyang pumasok sa kanyang CR upang maligo. Next nating pupuntahan ay ang lugar na to. Narito ang tip, nandito daw sila nagtatago. At dito din nila dinadala ang mga babaeng nakidnap nila. Kailangan na natin silang mahuli, ASAP. Sabay-sabay silang sumang-ayon at umalis na. Meron kasi silang muling dumating na tip sa kanila kung nasaan ang pinagtataguan ng mga kalaban nila. Ang isa sa kanila ay siguradong leader din na babae. 2 babae at 1 lalaki. Ngunit hindi pa nakikilala kung sino ang lalaki. Tumango naman sila sa sinabi ng chief. Ang 2 babae sigurado kung kilala ni Claire. Dahil kasosyo nila ito sa business. Claire, are you familiar with Luna at Ezra? Agad naman na napatingin sa kanya ang lahat ng naroon. Tumango si Claire at sumagot. Kilala ko si Luna, pero si Ezra, hindi siya familiar sa akin. Kunot noong sagot ni Claire. Si Luna ay isa sa mga kaibigan niyang itinuring na kasosyo nila sa business. Nagtataka siya kung bakit nasali ang dalaga sa ganoong gulo. Be prepared everyone, cause this one is like a big fish. Agad naman silang tumango at sumaludo bago umalis. Mabilis silang naghanda sa pag-alis, ngunit hindi makapaniwala si Claire nang pumarada ang isang itim na van sa harapan niya. Lumabas mula doon si Jasper at ang mga lalaking nakita niya kahapon. Anong ginagawa niyo rito? Nagtatakang tanong ni Claire sa asawa niya. Tumawag sa amin ng chief niyo. Bali walang sagot ni Jasper sa asawa. Ipinatawag ko sila, iha. Sila din kasi ang nagtip sa atin kung nasaan ang grupo ng mga Cavalier Group. Ang grupong matagal na nating hinahanap. Kasamahan din nila ng mga wanted na hinahanap natin. At isa na si Mr. Smith sa naghahanap sa grupong yun. Mahabang paliwanag sa kanya ng chief nang bigla itong lumabas at binati ang grupo ni Jasper. Kailangan natin sila, Mrs. Smith. At alam mo ang kalaban natin itong hindi basta-basta. Tinanguan niya lang yun kahit nalabag sa loob niya na masali ang grupo ni Jasper sa gulong ito. Remember what I said before? Nung kasal natin, we can take this opportunity, Zaira. Bulong ni Jasper sa kanya bago siya papasukin sa van. Agad namang sumunod si Jasper sa kanya at magkatabi sila sa upuan. Kilala mo mga Cavalier? Mahinang tanong ni Claire kay Jasper na ngayon ay seryoso lang na nakatingin sa harapan. Yeah. Matipid na sagot lang ni Jasper sa asawa. Nang makarating sila sa isang malaking building na abandonado, ay doon na nakaramdam ng kaunting kaba si Claire. Alam kasi ng babae na marami ang makakalaban nila. Hindi pa din nila nakikilala ang pinuno ng buong gang, kaya hindi pa siya sigurado kung sino nga ba ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa lugar ng Cebu. Boss, confirm na nasa loob sila at may kasamang isang babae. Mukhang yun ho ang isa sa mga pinuno nila. Nanlaki ang mga mata ni Claire.
Naisip nito na kung isang babayang pinuto ay baka may kasama pa itong iba at yun ang maging padibong para sa kanila. Marami din ang mga gang member na narito, boss. Mukhang pinagandaan nila ang paglusob natin. Nakita ni Claire na seryoso at kalmado lang ang asawa niya nang tumango ito. Sabihan mo sina Chief na huwag munang gagawa ng kahit na anong hakbang paglusob. Patibong ito at siguradong nariyan ng iba pa. Seryosong sambit ni Jasper sa tauhan nito. Jasper! Mahinang bulong ni Claire nang bumaba na si Jasper sa van. Here, wear this. Matitrace kita kaagad gamit ang bagay na to. Nandun si Luna. Huwag kang magpapatalo sa awa, okay? Inabot ni Jasper ang isang bracelet kay Claire. Meron itong bilog sa gitna na kung saan kung tititigan ay hindi lang basta bilog. Handa ka na ba, Claire? Biglang sulpot ng chief at captain sa kanila. Tumangulang si Claire at isinuot ang bracelet. Isinuot na din ito ang salamin at inayos ang suot na wig. Magpapanggap kasi ito bilang isang taga-deliver ng ipinagbabawal na gamot. Nerdy look ang pinili niyang maging itsura ni Claire dahil sa ganun lamang ay hindi makikilala ang babae. Handa na po ko. Huminga ng malalim si Claire bago hawakan ng bag na may lamang mga peking gamot na ipinagbabawal. Marahan siyang naglakad sa isang madilim na pasilyo papasok sa loob ng building. May nakita itong isang bantay na may hawak na baril. Seryoso lang ang lalaki, ngunit nang makita siya nito ay agad nang umisi ang lalaki. Madam, narito na mga binili mo. Malakas na balita ng lalaki at binuksan ang pintuan papasok ng isang kwarto. Nagulat pa si Claire na makita ang marami nga ang naroon at lahat sila ay mga armado. Nakaramdam ng panlalamig sa katawan si Claire nang may isang lalaki ang lumabas mula sa isang pintuan pa. Lumapit ito sa kanya, tsaka mabilis na kinuha ang bag. At bago umalis ang lalaki, ay ngumisi muna ito kay Claire. Aalis na sana ito nang may tumutok sa kanya ng baril. Doon lang napansin ni Claire na lahat pala ay nakatingin ng masama sa kanya. Peke ang mga epektos na to! Sigaw ng babae na mukhang nainis na rin nang makita ang mga yun. Si Luna yun, ang babaeng ayaw niyang masaktan muli dahil sa nakita na niya itong nalugmok sa sakit at paghihirap. Nanatili lang na nakatalikod si Claire sa kanila. Alam niyang bisto na ang plano nila ngunit nanindigan pa din ito at mabilis nang umisi ng patago. Po? Inosenteng tanong niya bago ngumisi ng patago. Alam niyang nakapwesto na ang lahat ng kasama niya at ang grupo ni Jasper. Kaya anumang oras ay baka magkagulo na sa building na yon. Sa kabilang banda naman, ngumisi si Jasper habang nakatingin sa hawak na telepono. Kung nasaan nakikita nito at naririnig ang nangyayari sa loob ng building. Hindi lang kasi basta pang track ang binigay niya na bracelet sa asawa niya. Tayo mas bigan. Malamig na sambit ni Jasper bago mabilis na ikinasa ang hawak na baril. Sabay-sabay silang pumwesto at siya naman ay nagsimula ng pumasok ng patago sa loob ng building. Sa pasilyo pa lamang ay marami na silang nakaharap na kalaban. Hindi pa sila gumagamit ng baril dahil baka makatunog ang lahat. Nang biglang sumalubong sa kanila ang malalakas na pagputok, kaya kapwa ang mga napaatras ang iba at nagtago sa entrada ng building. Fuck you! How dare you ruin my day! Maarting sumbat ni Luna kay Claire matapos siya nitong sampalin ng malakas. Nalasahan ni Claire ang dugo sa kanyang labi kaya mabilis niya itong pinunasan. Hindi pa bisto ang pagpapanggap niya pero dahil sa epektos na peke ay galit na galit ito sa kanya. Sa hindi ko nga alam na peke ang mga yan! Balik na sigaw niya sa babae. Nakatingin lang ang lahat sa kanya. Isa na roon ang lalaking kanina pa niya napapansin na laging nakangisi sa kanya at mukhang alam ang totoong nangyayari. Tama na yan, Luna. Pigil ng lalaki sa babaeng akmang sasampal muli sana. Lumapit sa kanya ang lalaki tsaka yumukod upang magpantay sila. Napaupo kasi si Claire ng sampalin at itulak siya ng babae kanina. Napatingala si Claire nang hawakan ng lalaki ang panga nito. Why did you come up with this idea, huh? Mahinang tanong ng lalaki kay Claire. Tama nga ang hinala niya. Alam na nito ang tunay na siya at mukhang nabisto na siya simula pa lang. Mahinang tumawa si Claire bago muling sumeryoso ang mga mata. So you knew? Sarkastikong tanong niya sa lalaking nakilala niya mismo sa bahay ng mga Smith. Ito ang panganay na anak ng mga Smith at kapatid ng asawa niyang si Jasper. Magaling ka.
Pero hindi ako bobo para hindi kita makilala. Natawa muli ng sarkastiko si Claire bago dinuraan ang mukha ng lalaking si Carrion na ngayon ay ngumisi lang at tumayo. Isama nyo na yan. Salubungin ang mga kasama ng babaeng ito. Malamig na utos ni Carrion sa mga tauhan niya. Nagtaka naman ang babaeng si Luna sa sinabi nito. Mabilis naman siyang hinila ng dalawang babae at sumunod sila kay Carrion na mabilis na naglakad habang ikinakasa ang hawak na baril. Kilala mo si Luna? Nang makarating sila sa parking lot ay mabilis silang sumakay na dalawa sa kotse ni Carrion. Wala kasi siyang nagawa sa mga babae na mismo ang magpasok sa kanya doon. Ikaw ang pinuno ng mga kabalyer? Hindi yun isang tanong. Sinadya niya yun sabihin mismo sa lalaki. Magsasalita na siyang muli nang lumapit sa kanya si Carrion at hinawakan ang pulsuhan nito. Hindi ka nila masusundan. Ngumisi ang lalaki bago titigan ang bracelet na inalis niya mula sa kamay ni Claire. Matapos titigan yun ay mabilis niyang itinapon basta ang bracelet at mabilis na pinaherurot ang sasakyan nito. Luna is one of your co-business owner, right? Kapag kuwan ay tanong ni Carrion sa kanya. Nababaliw na kayo parehas. Iyon lang ang sinagot niya sa lalaki na tinawanan lang nito. Alam mo pala eh. Bakit ka pa kasi nakikialam? Tanong ng lalaki. Nababaliw na si Luna kay Jasper. Nang malaman niyang ikakasal kayo, mabilis siyang pumunta sa akin upang sumali sa gang ko. And guess what? Tumigil muna ito sandali bago itigil ang sasakyan. Nilakang pintuan ng kotse bago tumingin ng seryoso kay Claire. Inalok niya ako ng patuloy na supply ng mga epektos. Natuwa ako sa kanya dahil inubos niya ang pera ng ama niya para lang gantihan ka. Kayo ni Jasper. Tumawa ng mahina si Carrion at mas nilapit ang sarili kay Claire. Alam mo bang maging ako ay parang mababaliw na dahil sa pagpapakasal niyo ng kapatid ko? Claire, bata ka pa lang ay kilala na kita at alam ko na ang magiging trabaho mo paglaki. Nakaramdam ng pangingilabot sa katawan si Claire nang amuyin ni Carrion ang leeg nito. Claire, bakit ang kapatid ko pa? Mahinang tanong ni Carrion sa kanya. Umiling-iling lang si Claire bago mabilis na itinulak ang lalaki palayo sa kanya. Ano ba talagang pakay mo sa akin? Nanginginig ng bahagya ang boses ni Claire nang itanong yun. Ikaw, Claire, ako ang tumulong sa mga magulang mo para umangat sila at makilala ang kumpanya nyo. Ang pangalan na ako mismo ang nagpakilala sa buong bansa, Claire. Malaki ang utang sa akin ng pamilya mo at dahil hindi nila yun mababayaran, ikaw na lang ang kukunin ko. Ang prinsesa na lang nila ang kukunin kong kabayaran. Maagap na pinunasan ni Claire ang luhang tumulo sa kanyang mata. Ngayon lang sila nakaramdam ng ganito katakot sa isang lalaki. Muli ay bumiyahe sila ng mahigit 2 oras at sa 2 buong oras na yun ay nilabanan niya ang antok. Ngunit hindi niya yun tuluyang napigilan at nakatulog sa biyahe. Pagising niya ay nasa isa siyang malaking kwarto na puno ng litrato niya mula pagkapanganak pa lang. Biglang naalala ni Claire ang sinabi ng ina niya noon. Nasa tiyan ko pa lang ikaw ay meron ng isang lalaki ang nagmamahal sa'yo, nag-aalaga at nagpoprotekta. Pag-uulit sa isip ni Claire ng mga sinabi ng kanyang ina nang tumuntong siya sa grade 6. Good morning. You must be starving so I prepared you some breakfast. Umiwas si Claire ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata. Gwapo si Carrion at matikas ang maputing pangangatawan nito. Sa hula niya ay nasa 35 na ang lalaki, ngunit mukha pa din itong bata. Stop overthinking. Napatingin siya kay Carrion na inalok niya ng isang baso ng gatas. I'm sorry for stalking you. Sambit ng lalaki, tsaka mabilis na tumayo upang pagbuksan ng pinto ang kung sino mang kumatok. Nika, bakit ka na pa rito? Rinig niyang tanong ni Carrion sa tinawag niyang Nika. Yung babae, kailangan niya magpalit. Mangangati siya sa suot niyang bestida. Napatingin si Claire sa suot niya. Tama nga ang babae. Nakakaramdam na din siya ng pangangati sa katawan dahil sa suot niyang mahabang bestida. Nakita ni Claire na binuksan ng malaki ni Carrion ang pinto at doon pumasok ang babaeng nakasuot lang ng bestidang bulaklakin at nakalugay ang kulot na buhok nito. Maganda ang babae. Inosente ang muka at kung gumalaw ay animoy parang hindi makabasag pinggan. Nika Miel, ikaw? Nakangiting tanong ng babae sa kanya. Claire. Tipid na sagot niya.
Sa kabilang banda naman ay seryoso at walang mababakas na emosyon kay Jasper habang nakatingin sa babaeng ngayon ay tulog na tulog. Nakaupo ito sa bangkong nasa gitna ng kwartong pinagdalahan nila sa dalaga. Nakatali ito at basa na ang buong katawan. Gisingin niyo siya. Bungad ng ama ni Jasper nang pagpasok pa lang nito sa kwartong yon. Kumusta ang paghahanap mo sa asawa mo? Biglang baling ng ama kay Jasper. Umiling naman si Jasper na may pagkabigo. Hindi ko siya mahanap. Mukhang pinipigilan ni Kuya Carrion ang paghahanap ko sa kanya. Maging si Simon ay walang magawa at makalap na kahit anong impormasyon. Bigong siwalat niya sa amang si Frances. Nagpipigil naman ang kamaong kumuyo mga manya. Huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nahanap si Claire. Alam mo na mangyayari kapag may masamang nangyari sa asawa mo, Jasper. Banta ng ama niya bago lapitan ang babaeng kagigising lang na si Luna. Luna, look what you did! May pagpipigil na galit na tanong ni Frances kay Luna. Itinuring niya na kasing anak na babae, kaya nasasaktan siya na makitang maging ito ay sinisira ang buhay niya. Alam mo kung nasan dinala ng anak kong si Carrion si Claire. Iha, Luna, maawa ka naman sa sarili mo. Hinawakan ni Francis ang mukha ni Luna nang umiiyak ito. Mahal na mahal ko si Jasper. Hindi ba yun sapat na dahilan kaya ako nagkakaganito? Mahinang bulong ni Luna kay Frances. Nakatingin lang si Jasper sa dalawa habang nag-uusap ang mga ito. Si Luna ay isa sa mga anak na naging kasosyo nila sa business. Isa din siya sa binigyan ng pagkakataon na magkaroon ng sariling business kapalit ng pag-aayos nito sa buhay noon. Nasasali din kasi ang babae sa mga kung anong kaguluhan sa bansa. Nalulung din ito sa pinagbabawal na gamot. Ngunit simula noong tulungan siya ng pamilyang Smith at Santos ay naging maayos ito. Kilala siya ng dalawa. Sina Jasper at Claire ay naging kaibigan niya noon at hanggang ngayon. Ngunit nagbago ang lahat dahil siya mismo ang lumayo sa dalawa. Hindi magkakilala si Claire at Jasper ng mga panahong yon kaya walang nangyayaring ganito. Ngunit mula nang mangyari ang gabing yon ay nagbago na ang lahat. Pagod na ako, Tito. Gusto ko na pong magpahinga. Umiiyak at naghihinang paalam ni Luna kay Frances. Narinig yun ni Jasper, kaya lumabas muna siya upang iwasan ang lungkot na nararamdaman. Alam niya kung anong ibig sabihin ng dalaga. Ilang minuto ang lumipas at lumabas na din ang ama niya na nakayuko at may hawak na injection. Tumingin ang ama niya sa kanya. Sa rest house ng kapatid mo sa Cagayan. Nang marinig yun ni Jasper, ay agad siyang tumango at umalis. Sakto naman na tumawag sa kanya si Simon at sinabi ang eksaktong lugar na pinagdalhan kay Claire. Sa kasalukuyan ay nakalabas na din si Claire sa loob ng kwartong pinagkulungan sa kanya ni Carrion. Ngayon ay kasama niya sa kusina ang babaeng si Nika, ang kasambahay at nag-iisang kaibigan ng lalaki. Mahal mo siya? Mahinang tanong ni Claire kay Nika na ngayon ay nagluluto ng sinigang. Kanina pa sila nagkukwentuhan. Wala kasi si Carrion ngayon sa loob ng bahay nito dahil lumabas muna sandali upang kausapin ang mga tauhan niya na nagbabantay sa buong isla. Masasabi kong oo at matagal na. Pero anong laban ng pagmamahal ko kung mula noon ay ikaw nang nasa isip niya? Hindi na ito nabigla pa sa sinabi ng dalaga. Kanina kasi kwinento din niya ang tungkol doon. Mula pala noong 8 years old siya ay kasama na niya ang lalaki. Naninilbihan ito sa kanya, ngunit hindi alam ni Carrion na may itinatago palang pagtingin sa kanya si Nika. Ikaw, mahal mo ba ang asawa mo? Natahimik si Claire sa biglaang tanong na yun ni Nika, kaya ngumisi na lang ito ng bahagya. Sa tingin ko, hindi ako sigurado. Pero nang makita akong nasasaktan siya ng mga tao ni Carrion, nagalit ako at natakot na baka mawala siya sa akin. Naisip nito ang araw na nagkaroon ng tama sa tagiliran si Jasper. Hindi pa ako kailanman nagmahal. Magsasalita na sanang muli si Claire nang makarinig siya ng putukan sa labas ng bahay. Mabilis na hinila ni Claire si Nika at dinala sa maid's room upang doon itago ang dalaga. Andyan ka lang! Bulong na utos ni Claire sa dalaga na tinanguan lang nito. May lalaki kasing nakapasok at alam niyang hindi yun isa sa mga tagambantay nila dito. Nang tumapat sa pintuan ng maid's room ang lalaki ay agad niya itong sinipa sa tiyan at sabay suntok sa batok, dahilan upang mawala ng malay ang lalaki.
Matapos yun ay agad niyang kinuha ang baril na tumalapon sa sahig, tsaka hinila muli si Nika at ibinigay ang isa pang pistol. Hindi ako marunong gumamit nito. Umiiling-iling si Nika nang pinilit ni Claire na kunin niya ang baril. Just pull the trigger, Nika. Kaya mo yan. Mabilis niyang hinila si Nika palabas ng bahay at nakitang magkaharapan ng dalawang lalaki at kapwa nagtututukan ng hawak na baril. Jasper! Caryon! Tawag ni Claire sa pansin ng mga ito. Lalapit na sana sila sa dalawa nang may tumutok na baril mula sa likod nila. Ezra? Gulantang na tanong ni Claire sa babaeng tumutok ng baril sa kanila. Si Nika naman ay may hawak ng isang lalaking kasama ni Ezra. Ito pala ang babaeng sinasabi nilang Ezra na kapatid ni Luna. Hindi nito agad naalala nang banggitin ang pangalan niya sa kanilang pag-uusap ng chief noon. Siya pala yun at narito siya sa isla at may kasamang kalalakihan. Pinatay niyo ang kapatid ko! Nanginginig ng sigaw niya. Tsaka may idinikdik pa ang baril sa ulo niya. Kasalanan mo ang lahat ng to, Claire. Naging mabuti kaming kasosyo sa business. Pero anong ginawa niyo? Napatingala si Claire ng kutsilyo naman ang itinutok ng babae sa leeg niya. Pinangakuan niyo ang kapatid ko. Pinangakuan mo, Claire, na siya ang hawak ng kumpanyang ipinatayo niyo. Naramdaman ni Claire ang pagdiin ng talim sa leeg niya. Ezra, pag-usapan natin to. Si Jasper na ngayon ay lumapit ng bahagya sa kanila. Si Caryon naman ay busy sa pakikipaglaban sa iba pang tauhan ni Ezra, ang kapatid ni Luna. Minahal ka ng kapatid ko, Jasper! Pero anong sinukli mo? Galit na sigaw niya bago sinenyasan ng tauhan na paputukan si Jasper at Caryon na ngayon ay may hawak na si Nika na may tama ng bala. Masaya ka ba na mawala ng matalik na kaibigan? Tumawa ng malademonyo si Ezra kaya bumuelo agad si Claire. At nang makakuha naman ng tiyempo si Claire, ay saka siya pumwersa at mabilis na pinilipit ang kamay ni Ezra na may hawak na patalim. Tumilapon yun hindi kalayuan sa kanila. Kaya naman ay mabilis silang nagunahan upang kunin yon. Tumala naman si Claire at agad na sinakyan si Ezra. Tumamba sila sa buhanginan at doon nagsuntukan ng dalawa. Nagpalit sila ng pwesto ni Claire na ngayon naman ay nasa ilalim. Malalakas ang sampal na ibinigay ni Ezra sa kanya kaya halos mamanhid ang buong mukha ni Claire nang may pumigil kay Ezra sa pagsampal. Si Nika pala yun na sinabunutan ng babae. Nang magsawa si Nika sa kakasabunot kay Ezra ay kinuha nito ang baril at mabilis yung ipinukpok sa batok ng babae. Agad yung nawala ng malay. Nagkatinginan muna sina Claire bago sabay na natawa. Hindi kasi inaasahan ni Claire na marunong din naman palang makipag-away ang parang hindi makabasag pinggan na si Nika. Sina Caryon! Sabay silang napatakbo nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang makarating sila sa dalawa ay biglang napatakbo si Nika palapit kay Caryon. Natumba kasi ito matapos makailang ulit na nabaril ang isang lalaki. Si Jasper naman ay nakahiga na din at mukhang may tama. Agad na kinuha ni Claire ang baril nang makitang magpapaputok muli sana ang lalaki kay Nika. Kaya inunahan niya yun. 3 beses niya itong pinatamaan. Nang matumba ito ay agad siyang tumakbo palapit sa asawa. Okay ka lang? Tinulungan niya itong makaupo. Si Kuya Caryon. Nangihinang sabi nito na may pag-aalala. Agad niyang tinulungan si Jasper na makatayo at sabay pinuntahan si Nika at Caryon. Walang malay si Caryon at si Nika naman ay panayang iyak dito. Padating na mga tauhan ni Daddy. Sambit ni Jasper at umupo upang hawakan ng kapatid na ngayon ay nasa mga bisig ni Nika. Jasper! Napatingin si Jasper kay Nika nang tawagin siya nito. Parating na ang miniboat na pinatawag ni Caryon papunta sa bahayan namin sa Pasig. Sambit ni Nika habang naiiyak. Tumingin ang dalaga kay Jasper bago kay Claire na ngayon ay lumuluha na rin. Claire, mahal ko siya at lahat gagawin ko para sa kanya. Tumango si Claire sa sinabi nito. Alam yun ni Claire. Jasper, mahal ka ng kapatid mo. Higit pa sa inaakala mo. Kaya niyang isakripisyo ang buhay niya para sa'yo. Maging ang pag-ibig niya para kay Claire. Tumigil ito sandali at tinitigan si Caryon na ngayon ay walang malay at duguan. Nagmahal lang naman siya ng mahigit 27 years.
At ikaw yun, Claire. Pagod at marami nang isinakripisyo si Carrion. At saksi ako sa lahat ng yun. Sana ipagbigyan niyo ako sa huling hiling ko para sa kanya. Hinaplos ni Nika ang mukha nitong napakaamo. Ang mukhang laging masungit na nakabusango tuwing bubungaran nito ni Nika ng isang ngiti sa umaga. Sabay-sabay silang napatingin sa speedboat na dumating. Lumabas doon ang higit 5 mga lalaki at 2 babae na nakasuot ng itim na suit. Hayaan niyo na siya. Hayaan niyo na siyang makalaya at unahin naman ang sarili niya. Lumuluha muli ito at saka niyakap ang walang malay na si Carrion. Hayaan niyo na siya sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Pabayaan niyo na lang kami na lumayo. At pangako, hindi na kami magpapakita pa. Tumayo si Nika nang ibuhat na ng 2 lalaki si Carrion. Pagkatapos nito ay ipapangako kung hindi ko na siya hahayaan pang gumawa ng kahit na anong ikakasama ng kuya mo. May inilabas na 2 box si Nika na nanggaling sa bulsa ng kanyang suot na bestida. Para sa iyo to, Claire. Inihanda yan ni Carrion sa ika-27th birthday mo. Ito naman ay para sa iyo, Jasper. Matagal niya niyang gustong ibigay yan sa iyo. Alam kasi niyan ha, paborito mo ang nagsusuot ng ganyan kagaya ng sa kanya. Ngumiti si Nika bago maglakad palapit kay Claire. Niyakap niya ito, tsaka hinalika ng pisngi ng dalaga. Matapos yun ay umalis na ito at sumakay sa miniboat. Naramdaman naman ni Claire ang pag-akbay sa kanya ni Jasper. Ngumiti siya at niyakap ang asawa. Paano mo ako nahanap ha? Bahagyang tinusok ni Claire ang tagiliran ni Jasper habang naglalakad sila. Sakto din naman na dumating ang chopper na alam nilang ang ama ni Jasper yun. Busy ngayon si Claire sa pag-aayos ng kanilang sala nang may marinig siyang kalabog mula sa itaas. Pupuntahan na sana niya ito nang bumagsak sa sahig si Jasper mula sa hagdan. Gumulong pala ito doon at siguradong nag-aaway na naman sila ni Simon. Tama nga ang hinala niya nang tumalon si Simon mula sa itaas at kinaubabawan si Jasper na ngayon ay iniinda ang likuran. Susuntok na sana muli si Simon nang may pumasok sa kanilang bahay at sabay-sabay silang napatingin doon. Ang mga magulang pala nila ito, kasama na ang kapatid ni Claire na si Lucas. Tiningnan ni Claire ang reaksyon ng 2 nagsusuntukan at nakitang tulala at gulat ng 2. Ang weird kasi ng posisyon nila. Hala sige, linisin niyo ang buong garden ha. Pagkatapos ay ang kusina at marami tayong pinagkainan doon. Pati sa kwarto kung saan kayo nagkalat. Utos ni Claire sa 2 habang ang mga magulang naman nila ay parehong nakatingin lang at natatawa. Nagsamaan kasi ng tingin ng 2 at si Jasper naman ay nagdadabog habang naglilinis ng swimming pool na pinagpartihan nila kagabi. Umupo si Claire sa malapit sa pool at hinawakan ng tiyan na magsasyam na buwan na. Kambal ang magiging anak nila ni Jasper. 1 taon na din ang nakakalipas at ni isa ay wala silang naging balita kay Carrion at Nika. Tinupad ng dalaga ang pinangako nito. Hindi na rin naman ang nagtanong pa ang mga magulang nila sa totoong nangyari. Ang sinabi lang nila ay tapos na ang lahat at wala na silang dapat isipin at problemahin pa. Napangiti si Claire nang makitang muling nagtitigan si Jasper at Simon tsaka sabay na lumapit sa kanya. Claire, honey, pangako hindi na kami mag-aaway. Kasalanan naman kasi niya eh. Binatukan siya agad ni Simon dahil sa sinabi nito. Anong ako? Ikaw nga ang nagumpisa eh. Naiinggit ka dahil akong pinaglilihian ng asawa mo. Palibhasa, pangit ka. Natawa naman si Claire nang makitang nainis si Jasper sa sinabi ng lalaki. Tama naman kasi ito. Si Simon ang pinaglilihian niya dahil palagi niya itong hinahanap at laging gustong naaamoy ang damit. Kaya napagdesisyonan nilang patirahin muna dito hanggang sa mga anak si Claire sa bahay nila. Abat, tuluyan nang natawa si Claire at narinig niya din ang tawanan ng kanilang pamilya. Nasa garden din kasi ang mga ito at busy sa pagmemeryenda. Naghabula na parang bata ang 2 lalaki habang si Jasper ay may hawak na waling sting-ting. Ganun sila araw-araw dahil sa pagiging seloso ng asawa nito at pagiging mapang-asar naman ni Simon. Kung minsan nga ay nagbabati ang 2, ngunit sisimulan naman ni Simon ang mga asar kaya ang pagbabati nila ay mapupunta ulit sa away. Iyan ang naging araw-araw na nangyayari sa buhay niya. Palaging masaya, minsan malungkot, madalas ay nakakapikon. Masaya siya na kumpleto na silang lahat at wala nang anumang problema
katulad ng nangyari sa kanila 1 taon na ang nakakalipas. Mahal ni Claire ang asawa niya, higit pa sa kahit na anong bagay, at ganun din naman ang lalaki sa kanya. Muli ay hinawakan ni Claire ang tiyan niya nang sumipa ang 2 baby sa kanyang tiyan. Hindi niya alam kung sino ang sumisipa, ngunit alam niyang katulad lang din sila na magkaibigang si Jasper, ang asawa niya, at si Simon na naging kaibigan na din niya. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. I-click niyo na rin ang ating notification bells for more story updates. Muli, ito po si Kuya Agustin Love Stories. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!